Una po sa ating mga balita, sa harap ng direktiba ng sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan para sa ligtas at maayos na balik eskwela, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakiisa sa Brigada Eskwela sa isang paaralan sa Navotas City. Silipin niyan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Ilang araw bago ang pagbabalik ng mga estudyante sa eskwelahan, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navotas City ngayong araw. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapit Bahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na mayroong mahigit 4,000 mga estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo nakiisa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers. Mahalagaan niya ito para matiyak na maayos na dadatnan ng mga estudyante ang kanilang mga silid-aralan. Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hanggat kaya bigay ng pamahalaan binibigay natin. Sinilip din niya ang mga CCTV na makatutulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan at tiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung merong mangyari, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator. Mainam na puno na may malalaki. Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ng grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pinatitiyak din niya sa DepEd ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga estudyante. DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang mga magulang at mga tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan. Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit yan. Lalo na dito pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas dengue. Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ang kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train. Tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.